Update naman tayo sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Kausapin natin si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat po. Apo, kumusta po yung paghahatid ng tulong ng DSWD lalo na sa mga isolated na lugar? Well, nagpapatuloy po yung pagpapahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. Nabanggit mo, Rafi, yung mga isolated areas, kagaya nga po dyan sa Sarangani, na kung saan kahapon na kami ay nakapagpahatid ng mahigit 1,000 family food packs. Nakapag-distribute din kami ng mga modular tents at mga family tents. At yun po yung ginagamit ngayon na pansamantalang tirahan ng ating mga kababayan. Ngayon po, in transit ngayong araw, yung pong 700 family food packs mula sa Sari Port. Meron din galing sa Gensan Fishport, nasa mga around 900 family food packs yan. Meron din in transit na more than 6,800. And meron din mga water filtration kits na galing naman sa aming pong warehouse dyan sa Butuan. So overall, more than 9,000 family food packs na and other non-food items yung na-provide natin dyan sa Glan, Sarangani. And sa ibang lugar naman po, of course, nagpapatuloy na pa din yung distribution nga ng food and non-food items. Sa katunayan, Rafi, umabot na sa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance yung naipahatid natin. At yan ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course yung financial assistance, particularly doon sa mga na-confine sa ospital dahil mga nasugatan at kinakailangan ng medical attention. May mga lugar pa po ba na hindi kayo maabot? Rafi, lahat na ng areas na paabutan natin ng tulong, meron lang mga pinapahatid pa na karagdagan. Kasi in some areas, may mga nakapreposition na tayo na goods, but because na-distribute na natin ito, kinakailangan natin mag-replenish o magpahatid pa ng karagdagan. Kasi tuloy-tuloy nga po yung humanitarian on response action ng DSWD. Paano naman po yung magiging sistema sa sinasabi ng DepEd na psychological first aid daw para sa mga estudyante na karanas ng malakas na lindol? Kung saan po kayo ay makakatuwa? Yes, alam niyo po, bahagi ng camp coordination and camp management protocols ng ating pong ahensya yung pagpo-provide ng incident stress debriefing o yung psychosocial first aid sa mga apektado nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng mental anxiety, ng stress, ng lubhang pagkabahala, in some cases yung sobrang takot na, lalo kapag may mga aftershocks na nararanasan. So mga ito, kinakausap po natin, kinakounsel. Kung mga bata naman po yan, may mga play therapies tayo na ginagawa. Again, bahagi yan ng mga services na ipinoprovide ng DSWD. But we work closely with other agencies of the government, kagaya po ng DOH, ng mga private partners, especially kapag may mga rini-refer tayo na mga internally displaced persons na nakita natin at naobserbahan na kinakailangan pa ng mas masusing medical attention. Sa mga evacuation center po ba ito ginagawa? Well, ginagawa ito sa mga evacuation centers, but even outside evacuation centers, meron tayong gantong provision ng tulong. Kasi may mga, minomonitor natin yan, Rafi, yung mga internally displaced persons, yung mga affected families, minomonitor, nagkakaroon ng profiling ang local government units. So kapag may mga na-refer po sa atin, agad po natin na pinupuntahan kasi napakahalaga yung psychosocial first aid na tulong sa mga kababayan po natin. Alam naman natin na this is very essential and vital service that must be extended immediately. Isa rin sa mga concern po ng mga residente, wala na raw silang babalikang bahay. Paano po sila matutulungan ng gobyerno? Well, again, ang layunin po natin i-restore yung normal psychosocial functioning ng mga disaster-affected families and individuals. Bahagi po niyan yung pagbibigay ng pagkain, mainom na tubig, gayon din yung financial na tulong, and of course yung tulong para sa pagsasaayos ng kanila po mga nasirang mga tahanan at mga nasirang kabuhayan. While the DSWD provides food and non-food items and emergency cash transfers, tayo nakipagtulungan din sa ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya nga po ng DSUD.
para tulungan sila na maisaayos yung kanila pong mga nasirang mga tahanan. O kung hindi naman nila mabalikan yung lugar, then in coordination and in collaboration with the local government units ay nag-identify tayo ng relocation site para sa kanila. At dyan pumapasok yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi Rafi, at this point, mahalaga yung whole of society approach o yung pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at mga private na sektor para po, again, may i-restore natin yung normal psychosocial functioning o yung normal po na pamumuhay po ng mga kababayan natin prior to the disaster. Sa lawak po nito naapektuhan, kumusta po yung magiging supply at meron ho ba kayo natatanggap na international aid? Well, ngayon, sapat po ang resources ng DSWD. Kung mga family food packs po, ang national stockpile pa natin ay nasa mahigit 4.8 million. Family food standby funds natin ay nasa mahigit 839 million pesos pa. And kung umabot na sa 50% yung ating utilization or obligation ng ating Quick Response Fund, tayo ay nagre-request ng replenishment from the Department of Budget and Management. So, on the part of the DSWD, we have sufficient resources, Rafi, kasi ang sabi ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin ng DSWD na meron tayong sapat na resources, meron din po tayong mabilis na aksyon o pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na apektuhan nitong 7.8 na lindol. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao.